nakikita mo sa epekto sa reputasyon ng Pilipinas sa international community? Well, tama naman si VP Sara. Actually, nakakahiya siya. Actually, I was interviewed by international media already about this issue sa RT at sa iba pang independent media na mas labas ng Pilipinas. At yun nga ang sinasabi ko lagi, parang nakakahiya siya na alam naman natin na walang jurisdiction na ang ICC sa Pilipinas kasi nga nag-withdraw tayo. No? At yung effectivity ng withdrawal was around March of 2019. So kung titignan mo, wala na siyang jurisdiction. So ibig sabihin, there's no such thing as obligation coming from the Philippine state or what you call the Philippine government to cooperate with the ICC. So nasa gobyerno talaga yan natin kung anong gagawin natin at paano tayo mag-decide. Kung isusurrender mo ang isang person of interest or quote-unquote, sabihin pa natin, accuse yan, sa isang international tribunal o sa isang external tribunal na given naman na may mga korte naman sa Pilipinas na very functional at saka I don't believe na yung ating justice system or ating judiciary is a failed one or hindi nagpa-function kasi we have our courts na nagpa-function. So kung titignan mo, it's very controversial yung nangyari kay former President Duterte kasi karamihan ng bansa will never do this thing. Alam niyo yon? Marami namang example dyan eh. Like, let us say, two of the current examples na pwede kong sa inyo ibigay is, first is President Putin actually has a standing ICC warrant of arrest. Pero definitely Russia will never surrender their president to any external body or external force. You have Netanyahu on the other hand, which is actually accused of genocide, and you really have yung accusation sa kanya na genocide really fits to the definition of genocide based on the international definition within the frame of international law na definition ng genocide against the Palestinian. Pero look, Netanyahu is not even, hindi nga kaya ng ICC, i-aresto. It's precisely because Israel will never do that too. Alam mo yun talaga yung totoo. So on our side, actually, ibang-iba ang kaso ni President Duterte kasi una nga, walang jurisdiction, we are not part of the ICC and the Rome Statute. Pangalawa, hindi tama si VP Sara, I actually wrote that also in my previous article last Saturday, hindi itong coming Saturday but last Saturday, na sinasabi ko nga, yung sinasabi lang 43 cases, hindi siya nag-fit dun sa definition ng genocide or yung crime against humanity. That's much more the term, crime against humanity. Kasi when you talk about crime against humanity, kahit sa ang international law ka pa, kahit sa ang dictionary mo tignan, i-google mo pa yan, ang ibig sabihin kasi yun may deliberate na pagpatay sa isang grupo ng tao. Alam mo yun? Or civilians. Which is, I don't think that's the war on illegal drugs nung panahon ni Duterte. Hindi naman ganoon. Kasi ang malinaw doon, it's a state legitimate law enforcement operation na kung saan naaayon sa batas. Kasi may mga batas naman talaga sa Pilipinas na may kinalaman sa combating illegal drugs. Mayroon tayo, marami niyan, hindi ko lang memorize lahat. So, ibig sabihin, these are legitimate law enforcement operation against illegal. So, ano ang target doon? Criminals, drug lords, and all that. So, 43 cases would not tantamount to a crime against humanity kung titignan yung definition of crimes against humanity. And at the same time, so ibig sabihin, masyadong mababaw ang kaso na to. Tsaka karamihan pa dun sa 43 are actually, allegedly, drug peddlers, criminals. So parang ang sakit tignan na you surrender a former head of state, tapos maraming ginawa, well-loved by the Filipinos to an external court, tapos ganito pa ang basis ng pag-surrender mo or pag-cooperate mo sa ICC. There's even the question of paano ginather ng ICC ang kanyang mga evidences against the former president. That's even a question. Kasi kung hindi nag-cooperate ang Philippine government, really, since questionable din yung process of gathering evidence against
against former President Duterte. That's one thing actually that has to be cleared. Ang isa pa dito, kaya sinasabing kidnapping siya, state kidnapping at illegal, kasi hindi nga nasunod yung article, wait ha, kasi may upcoming article ako tomorrow na ini-explain ko nga kung bakit sinasabing illegal ang nangyari at naging state kidnapping as yun sinasabi ni Vice President Sara Duterte, precisely because hindi nga nasunod yung Article 59 ng Rome Statute na dapat kung mayroon kang person of interest, ang unang kasing gagawin dyan, okay, i-aresto mo, pero the first thing is you have to bring the person to the local court. Court ang ibig sabihin, hindi yung kiniklaim ng hearing kahapon ni Senator Amy na sinasabi na ano daw, tawag nito, yung Department of Justice, sila daw ang judicial, ang tinatawag na judicial authority. Kind of judicial authority. I don't think so. I think it refers to a court. Oo. Yun. So, iba nga yung pagkaka-interpret ni ni Torre. Nabanggit niya kanina sa ICC daw yung judicial authority, dito sa DOJ sila daw ang DOJ, ang iba ang korte, dapat natin mismo yung judicial authority. Iba-iba yung kanilang naging pananaw, Prof. No, let me quote it properly, no, para malinaw kasi importante ito. The ICC, if it has to arrest in a country may person of interest na arestuhan, yung compliance with Article 59 of the Rome Statute is very critical. Any deviation from this process would raise concern about the legality and legitimacy of the arrest. Some of the key provisions of the Article 59 that were violated in the arrest of former President Rodrigo Duterte includes first, this is very important, when a person is arrested in a state that is a party to the ICC, but take note, tayo, Pilipinas, hindi tayo na party to the ICC. Isa pa yun, kasi wala silang jurisdiction nga sa Pilipinas. The state must bring them before a judicial authority without delay, without a domestic court. Take note, court review as required by Article 59, Duterte's ICC arrest was arbitrary, illegal, and unconstitutional. Okay, mamaya explain ko bakit unconstitutional. Tapos the second provision is the judicial authority or local court must determine whether the arrest warrant or warrant of arrest was properly issued under Article 58 and whether the accused's rights have been violated, which the rights of former President Duterte, especially the fundamental rights protected under the 1987 Constitution, was violated. Actually, nakita naman natin yun kung paano nila ginawa yan sa Villamor Air Base from the plane airport to the Villamor Air Base. Napaka-glaring naman nun, nasa video, diba? Tapos yung pangatlo is, procedural irregularities or rights violation are found. If there are irregularities or may violations sa rights ng, limbawa ni former President Duterte, the person may not be immediately transferred to ICC custody. Pero ang nangyari, kabaliktaran. Kasi parang gusto nilang isalpak si President Duterte sa plane at ilabasan ng Pilipinas. It was very obvious na nagmamadali silang ilabas si former President Duterte sa Pilipinas. Kasi nga naman, once mailabas siya sa Pilipinas, the Philippines as a state will lose jurisdiction. Kasi kapag nasa ibang bansa ka, walang jurisdiction ang ating sistema, like ang courts natin or ating gobyerno, kasi ibang bansa na yan eh. So the jurisdiction, kung ano na yung bansa na kung saan ilalagay ka, syempre yun ang nag-a-apply. So that's really what happened. So tama ang sinasabi naman ni VP Sara na yun nga, na parang state kidnapping siya, parang abduction na nangyari kasi yung Article 59 na dapat prinoseso, hindi na proseso. Plus the fact na marami ding pagkukulang or mga mali doon sa procedure ng pag-arrest at paglalagay sa kanya sa detention. Unang-una, yung enforcement of arrest warrant in the Philippines, nila na ginawa, wala naman talagang arrest warrant muna. At the very instance, wala. Parang ang alam ko dun sa monitoring ko sa nangyari nung araw na yon, latter part na. Pero hindi pa nga nabasa ata ni former president lahat kung anong sinasabi dun sa tinatawag nilang arrest warrant. So, pero initially talaga wala. So, isa pa yon. Pangalawa, wala man lang silang humanitarian consideration dun sa tao na it's already 18 years old. Usually kasi if that's the case,
give humanitarian consideration. Kahit sa Pilipinas, mayroon yan eh. Yung may parang, even if you're accused of something, may humanitarian yan na consideration. Pero wala. Tapos, hindi siya binigyan ng timely na access to a lawyer, access to almost like even a comfortable place. Kasi nga, 'di ba? You're supposed to be your fundamental rights are supposed to be protected, and kasi Pilipino ka, nasa Pilipinas ka pa naman nung time na yon, si former president, pero lahat 'yun parang na-violate nga yung fundamental rights niya. So kung titignan mo, tama nga naman na how do you call that, na parang lahat ng ito na elements na to ay hindi nasunod, may violation. Tapos, state kidnapping nga ang nangyari. So, ngayon, ang tanong, how it affects other countries in the region and internationally. So, ang tingin talaga ng international community, maybe not necessarily the western side of the world. Kasi you have to remember na ang western side of the world, iba din mag-isip. No? Like for example, European countries, especially the western side of Europe, they really have this strong push for international law, quote-unquote, and human rights, But if you look at the broader international community, including the Global South, and this would include ASEAN, Asia, Africa, Latin America, ang tingin talaga nila dito is parang sabi nga nila, parang Hollywood movie ito. Kasi nakakausap ko ang mga colleagues natin sa different parts of the world. At I belong to some group na talagang international ang composition. So nakakausap ko, nag-uusap-usap kami dito kasi ito ang kaso ni former President Duterte nagiging isang interesting, very important topic na may kinalaman sa debate between international human rights law or norms as against to state sovereignty. These are issues na importante na pinag-uusapan ng mga tao na may kanilang discipline or kanilang pinag-aaralan is international relations and international law to a certain extent. So ngayon nag-uusap-usap, pero karamihan ng sentiment, lalo na sa Global South, yung mga developing countries, emerging economies, na sinasabi nga nila, parang Hollywood na movie na parang in-extract lang bigla si former president, hindi nasunod yung legal process, both national and hindi nasunod ang national laws and international laws. Dapat prinoseso ng mabuti. Kung mayroon man talagang legality, kaso nga wala nga, 'di ba? So, yun yung nangyayari. So, ang feeling nila, it's a shame on the part of the Marcos Jr. administration. This is really true. Yun ang sinasabi nila sa akin. I'm not saying they represent their countries, but these are individuals na, they're, very active in the international dynamics, na sinasabi nga nila, it's a shame for the Philippines, especially under the government of Marcos Jr. Kasi bakit daw nila sinurrender yung sovereignty ng Pilipinas and independence to an external body like the ICC, the International Criminal Court, na samantalang malinaw naman, it has no jurisdiction over the Philippines. So may ganun talaga na sentimento ang international community. But I would qualify that na probably the western side of the world would have a different dynamics, would have a different perspective. Pero karamihan ng sa Global South, which is the broader international community, ganun ang perspective na ito'y parang ngayon makikita mo, ina-analyze yan ng mga countries in the Global South na para bang probably it will have a ripple effect na parang they will resist ICC, or it will turn out na mas marami pang mga bansa ang magwi-withdraw sa Rome Statute dahil sa nangyaring ito. That's a possibility as well. Kasi syempre, nakita na nila, may example na si President Duterte na may ganito na illegal nga ang nangyari. At illegal na parang state kidnapping or illegal na mga proseso na hindi na susunod. Even the Rome Statute was not even followed. Opo. Some of the provisions or articles. Ganun siya. May isang artikulo po sa isang independent print media sa Malaysia na wala daw problema sa Rome Statute. Ang may problema daw is yung in Manila, ang title kasi dito sa Malaysia kini, Duterte arrest due to Manila internal feud, not Rome Statute. Hindi mismo yung Rome Statute ang problema, kundi kasi kung isipin natin, parang yung dahil sa politika,
dahil sa labanan sa politika, binali yung lahat ng mga proseso na dapat na masunod dito. Kasi nga, pati nga Interpol, nagtaka nga sila nga, uy, saglit lang, napakabilis naman, parang diffusion pa lang yung naibigay namin. Surrender na agad. Yun na nga, tama ka. Kaya nga, matagal, well, sa mga interviews ko rin, sinasabi ko na, this is not really an issue about international law or Rome Statute. Kasi ang Rome Statute, andyan naman pa-follow mo lang yun. And I think the current government of Marcos Jr., marami naman silang lawyers dyan who can possibly understand, no? Kung anong nasa loob ng Rome Statute. So siguro, may guidance dapat, diba? Pero it's really all about politics. Sinabi ko rin yan sa lahat ng interviews ko regarding this issue. Na bottom line of everything is local politics, domestic politics. It's more about trying to eliminate really the political opposition na kung saan ang lumalabas kasi actually hindi pa naman siya talaga ito ngayon sinasabi ko hindi naman nagsabi actually si President Rodrigo Duterte na I am the lead of the opposition. Parang hindi naman yun pronounced actually. Pero syempre dahil nga siya yung pinaka he is also one of the critic of the current administration, pero siya pinaka-prominenting figure. So siyang nakikita na parang lead. Pero wala namang pronouncement galing kay PRRD na ganun nga, di ba? Pero this is really about eliminating the lead in the political opposition when you talk about political landscape sa Pilipinas. At alam naman natin yan kung sino. And that's actually ang mga Dutertes. Kasi right now, we have to recognize the fact na dalawa lang naman na family talaga ang strong contenders when you talk about presidency in 2028 or even ang election ngayon na midterm na senatorial balls naman ang pinag-uusapan. That would be the Marcos side / Marcos Romualdez side and also the Duterte side. So siguro ito yung local politics pero malakas kasi talaga ang Duterte lalo na nangangampanya na earlier si former president at sumasama na rin siya sa mga rally. So in a way may lumalakas din ang side niya pagdating sa midterm election. So ang sa akin talaga malinaw na this is more about local politics. This is more about the feud na lalong nag-intensify. And even right now, it will be more intensified na political feud between the two biggest and the two most popular families, politically speaking, in the Philippines. So ito yun. Wala namang, kung tutusin, ang Rome Statute, andyan yan. Babasahin mo lang siya at straightforward naman ang nakalagay doon. So madaling intindihin, susundin mo lang. Pero kasi ang tanong, bakit hindi nila sinunod? At talagang pina-extract nila si Digong out of the country. So ano yun? Ano ibig sabihin yun? Kasi di mo naman pwede naman hindi madaliin yun Pwede naman nilang sundan at tignan kung anong mangyayari. Susundan mo yung Article 59 Okay lang naman kung tutuusin kung hindi ito politically motivated. Pero talagang very obvious, politically motivated, in-extract nila yung tao. Hindi nila binigyan ng proper, yung proper procedures, hindi nila binigay. Tapos, ang justification pa is dahil daw they are cooperating with the Interpol. When, tama ka, diffusion pa lang, hindi pa red notice. Even if it was a red notice from the Interpol, still not, hindi pa rin yan masasabi na international warrant of arrest. Kasi hindi talaga, ang red notice is not equivalent to international warrant of arrest. Which is not pa, kasi ang sabi nga doon sa Senate hearing, it was a diffusion only. So parang nagmamadali. So sa akin, bottom line, it's all about politics, the domestic politics in the country, and eliminating the obstacle para sa 2028 and saka sa midterm election natin ngayon, which is the Dutertes. Take note, hindi lang ito yung issue natin. May issue ka pa ng impeachment trial pending on July 2. Ang susunod naman nilang tina-target the Gorgorin ay ang VP mismo, which is a Duterte. Di ba? Ganun talaga. Opo. So kumbaga, napahina nito yung soberanya ng ating bansa dahil lang sa issue ng politika. Yes. Paano, makaka-apekto ito sa iba pa nating mga pagigiit sa ating soberanya? Like issue dyan sa South China Sea. Sinasabi, maraming mga bansa na sumusuporta sa atin, sa mga claims ko na sa atin, naka-back up daw sa atin dyan at iba pang mga usaping geopolitical na iginigiit natin yung ating soberanya. Tapos,
heto na merong ganito lang na issue dahil lang sa politika, magkalaban lang sa politika, basta-basta binitawan yung ating soberanya. Anong message natin na ibibigay niyan sa mga nagtiwala sa atin at nanindigan din sa atin na sumusuporta sa ating soberanya sa ibang mga usaping geopolitical, Prof? Ibig sabihin, parang ano to yun nga, na pinagtatawanan tayo ng ibang bansa o ng mundo dahil sa nangyari. Pangalawa, parang hindi tayo nire-respeto. Yun yung problema dito So parang, ang tingin kasi ngayon ng ibang bansa is like this. Kung ang mismong gobyerno ng Pilipinas, na supposedly, and even the president himself, who's supposed to be the basic job, the sacred job of the president is to uphold the sovereignty of the Philippines, the independence of the country, and the autonomy na i-uphold mo rin yung constitution pero hindi mo nagawa, and you cooperated with an external body like the ICC at sinurrender mo in many ways yung sovereignty ng Pilipinas. So ano ang tingin ng mga bansa sa inyo, sa atin? So ibig sabihin, mawawalan ng respeto sa atin ang ibang bansa. Tapos sasabihin mo, we have sovereignty in the area in the South China Sea, blah blah blah, which is even contested. So paano ka titignan ibang claimant states diyan? Sabihin, hindi mo nga maprotektahan yung sariling Pilipino, sinurrender mo nga sovereignty mo dun sa ICC, tapos sasabihin mo dito, contested area nga ito. Ano, mayroon ka bang mukha na ihaharap? No, wala. You lose respect, you lose integrity, you lose dignity. Well, first is the president who loses all of these things. Second is tayo as a people. Third is the country as a whole. So yun yung mahirap doon nawawalan ka ng bearing in the international community. Kasi paano ka titignan? Paano ka re-respetuhin kung ikaw mismo hindi mo kayang respetuhin ang sarili mong bansa? Or tayo mismo, hinayaan natin, or ang gobyerno natin mismo, ang nagbigay at nag-surrender ng sovereignty mo sa external body by surrendering a former president to the ICC. So yun yun yung impact niyan sa international community and how it impacts literally sa mga usapin natin. So pagdating naman dito sa mga yan, sa issue ng South China Sea, paano ka magkakaroon ng leverage saying na, we're asserting our rights in there? When in fact, iba na ang tingin sa Jesus, Maria Josep, ito pala, hindi, sinurrender nyo nga sa ICC, tapos sasabihin mo yan sa akin. These are the things kasi na hindi naiintindihan din ng ibang Pilipino, or even, I don't know if they really understand this from the side of the current government. Dapat before nila to ginawa, inisip mo na nila yung buong bansa at ano ang magiging standing ng Pilipinas sa global stage or international stage, at paano tayo titignan ng ibang bansa kung irerespeto pa ba tayo bilang isang sovereign state and sovereign country by other countries. Kasi talagang may impact yan kung paano ka titignan So kung hindi ka nirerespeto, it will affect in how sa ating international relations sa iba't ibang bansa, especially when we deal with trade, when we deal with signing with partnership or treaties with other countries or internationally speaking. So may ganon siyang impact. Kaya hindi ko nga maintindihan why ginawa ito when in fact ang adverse ang mangyayari na effect nito hindi lamang sa mga Duterte, hindi lamang sa politika, sa domestic politics ng Pilipinas, kundi sa international standing natin sa region, sa ASEAN, sa wider Asia Pacific, and even the wider international community beyond Asia Pacific. So yun ang sabi ko, my God, hindi ba nila naiintindihan yung impact nito? Ang naisip lang siguro nila is mailabas natin si Digong at mapunta na yan sa ICC. Tapos na ang problema natin. Actually, mali Ang mali strategy nila, to be frank Kasi bakit? Kung ginawa nila kay Digong, lalong mas dumami ang susuporta sa mga Duterte dahil sa ginawa nila. At ito pa ang nakakaano dyan. Ang dadami ng suporta sa mga Duterte, hindi lang sa Pilipinas, sa loob ng Pilipinas. Yung ibang bansa, especially outside of the Western Alliance, let us say the Global South, really right now, they have this sympathy for the former president. Na sinasabi nila, grabe naman yung ginawa
kay former President Duterte. Mali naman yan. So yung sympathy ng Global South actually is on nasa kay President Duterte. But of course, I would always qualify that na hindi lahat ng bansa, lalo na yung Western Alliance, because that's a different dynamics. This is geopolitics. So iba ang kanilang dynamics, iba din sila mag-isip kasi, may iba silang interest. So yan yung masasabi. Opo, bago lang si partner Almar, nabanggit din ito ni Vice President Sara Duterte. Tayo nga na Pilipinas, gobyerno ng Pilipinas, if ever meron tayong marinig na mga Pilipino hinuli o di kaya hinatulan, talagang pupuntahan, susuportahan to the point na hihingin pa yung pardon o di kaya mapababa yung parusa, lalo na kung nasa death row, mapababa yung parusa o di kaya makuha natin yung kustodiya. Paano tayo seryosohin ng mga bansa na ito if ever meron tayo ulit na hiling sa kanila na mga kagaya niyan, when in fact isang leader natin dahil lang sa politika pinabayaan, isinuko natin, 'di ba, na hindi nalilitis dito, wala nga siyang kasong kinakaharap dito, tapos paiba-iba pa yung pahayag na ang stand hindi kikilalanin, tapos working yung ating judicial system, tapos bigla na lang na nagsabi na sa mahabang panahon failure yung judicial system pala, pero noong 2023 nung humarap si Secretary Remulla sa UN Human Rights Council, abay buong pinagmamalaki niya na gumagana ang ating judicial system at kumbaga pinapasinungalingan niya yung mga sinasabing ng EJK dahil wala nga, hindi nga sponsored yan o hindi nga kumbaga hindi state sponsored yan, and at the same time gumagana ang judicial system at hindi na kinikilala yung ICC, tapos biglang bawi ngayon na Prof. Yun nga sinasabi ko, it will have an impact pagdating sa kung paano natin, anong magiging kalagayan ng ating international relations sa ibang bansa, lalo na sa mga issues na kailangan natin maglabi. Like for example, yung sinasabi nga ni VP, na halimbawa, may nasa death row, syempre maglalabi ang gobyerno mo. Kasi kung paano masasagip yung Pilipino na nasa death row, halimbawa sa isang bansa, nahuli or whatever. So paano naman sasabihin ng masa, bakit ka pa naglalabi? Sarili nyo ng presidente, pinakulong nyo sa ICC detention. Tapos ngayon ito may kasalanan dito, nag-commit yan ng grave abuse or grave crime dito, tapos gusto mo ipapalayain namin dahil naglalabi kayo, gobyerno? Of course na. So sasabihin nila, paano? Hindi, wag. Hindi kami na sa'yo. Why? Precisely because, yun yung sinasabi ko pa kanina, wala nang trust sa atin, wala nang respeto, wala tayong dignidad, wala nang integrity ang Pilipinas sa tingin ng international community. Lalo na yung mga bansa na para bang kini-question ang natin, ang standing natin dito sa issue ni President Duterte. Pero ang sa akin naman, ang lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko dito sa mga nakakasama ko na mga iba-ibang lahi, iba-ibang countries nang gagaling, na many of them actually, kasi my colleagues in my PhD program in economics in Peking University are not students, they are government officials coming from the Global South. So these are government officials, and many of them actually are high-ranking government officials. Yung mga classmates ko na ngayon nasa thesis stage kami. At syempre nag-usap-usap kami. Ang sinasabi ko lang naman sa kanila, mamaya sandali, distansyahin nyo. Magkaroon kayo ng distinction naman kapag tumingin kayo sa Pilipinas. Sabi ko, we have a government and currently the president is Marcos Jr. Ginawa niya to. But that doesn't mean that the whole Philippines nag-agree sa ginawa ni President Marcos, surrendering our sovereignty to a foreign body. I don't think so. So that's two different things. So sabi ko nga sa mga friends ko, medyo magkaroon kayo ng distinction kasi ako, as far as I'm concerned, I'm a Filipino. Hindi ako nag-agree. Pero hindi ako nag-agree sa gobyerno namin. Pero that doesn't mean na, pero still, ginawa ng gobyerno namin. Pero take note, sabi ko, ang gobyerno na yan, hindi naman, nagpapalit din kami ng gobyerno. Mayroon kaming election. So that would be on 2028. So probably,
things will change. But I don't know really if things will change kung talaga magkakaroon tayo ng pagpapalit ng leadership even by 2028. That's even my question. So may mga ganun akong discussion sa mga friends ko na ini-explain ko rin sa kanila na that was the decision of a government currently in power. But that doesn't mean na ang mga Pilipino or majority of us nag-a-agree na sinurrender namin ang aming sovereignty dyan sa external body. Because as far as we are concerned, we don't agree. Pero yun nga, at the end of the day, the reality is may gobyerno ka na kung saan sila ang nagde-decide kasi sila nasa power. Sila ang may hawak ng authority, which is the legitimate authority of the state, of the Philippine state. So may mga ganun discussion kasi. Pero in the overall scheme of things, mawawalan talaga sa atin ng respeto, trust ang mga ibang bansa sa mundo. So magkakaroon talaga niya ng impact kung paano tayo tinitignan, at lalo na kapag nag-i-enter tayo into negotiation on any issues na may kinalaman sa ibang bansa, or bilateral man yan, multilateral, whatsoever, or lalo na pagdating sa lobbying sa mga gusto nating makuha, na tulad nga ng mga halimbawa may mga Pilipino na nasa death row, kailangan natin sila masagip or something, magkakaroon talaga ng impact kung paano tayo tinitignan, o re-respetuhin pa ba tayo, or may trust pa ba sa atin. Kasi nga, ito sa fiasco na to na nangyari. So yun, malinaw yun. Oh. Prof, magandang gabi. Susugan ko lang po yung nabanggit mo nga kanina na itong lahat ay politika lang. Tumitindi kasi yung pangangampanya na ngayon dito sa Pilipinas, at makikita naman po natin yung kung ikukumpara yung kaibahan ng pagdating dun sa resulta ng ginagawang rally ng dalawang panig dito sa PDP. Nakakakuha sila ng pure, genuine na reactions, emotions mula sa mga tao. Dito naman po sa kabila ay pinang-uuna yung mga ayuda. Maaari din po natin itong yung pagkaka-aresto kay former President Duterte, Prof, maaari po natin itong matawag na kumbaga ginawa para nga pilayan yung campaign strategy ng PDP. Oo, ako isa yan sa iniisip ko na kaya nga, sabi ko nga kanina, para ma-eliminate nila yung mga Duterte sa political landscape, even nga naguring nga ako dun sa 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 kandidatura ni former President sa Davao City. Kasi nag-worry ako nga na sabi ko, baka mamaya ma-disqualify siya. Pero mabuti na lang hindi naman. So tuloy pa rin ang laban niya sa mayor na posisyon ng Davao City. Pero tama ka, that's one element na kung bakit nila in-extract at gusto nilang mapaalis na sa Pilipinas si former president at ma-detain sa ICC detention center is dahil nga may competition nga, 'di ba? May election ka. At saka nakikita mo namang active si former president sa mga rally ng PDP. At alam naman natin, the former president is well loved by many Filipinos, if not all, and at the same time, the most popular president ever. Talagang totoo naman yon, even until now. So, in a way, siguro, sagabal siya sa mga plano ng kabilang kampo or ng kabilang parlor. Kaya isa rin ito sa mga rason kung bakit nila ginawa ito. Kasi politika talaga to. It's really political. It's really domestic politics. Ang bottom line nito is domestic politics. At saka, syempre, para naman, ang kaso nga sa akin kasi, ang analysis ko, that is really a bad strategy ng kabilang parlor. Kasi, ang ginawa nila only, push Filipinos na maging mas sympathetic sa kampo ng mga Duterte. Kasi parang inaapi mo naman ng sobra-sobra ang mga Duterte. Ang mga Pilipino ayaw nila ng may inaapi or inaapi ng sobra-sobra na hindi na tama at sobrang injustice na at oppression na ang nangyayari. So that is really a bad strategy, politically speaking. I'm telling you what the other camp had done. Kasi feeling ko that would have a backlash. Pero again, one thing that you have to remember, in an election, huwag nating isipin, lalo na ngayon, na it will be like, mayroong dyan mga magic and all of these things. So, I think we all have to be very vigilant sa darating na midterm election ng May 2025 and to make it sure that boboto tayo at the same time, we have to be vigilant kung ano yung mga pwedeng mangyari. Kasi alam na natin yun. I don't think I have to say these things. Baka mamaya sabihin nila nag-create ako ng fake news. Pero mabuti lang sabihin ko na maging vigilant tayo. Kasi, we have to.
Yeah. Prof, puntahan ko lang yung naging Senate investigation nitong nakarang araw. Sa assessment po ninyo, Prof, ano po yung naging epekto nito sa mga Pilipino at saan po ba ito pumabor, Prof? Well, ang ano doon is actually, I commend actually, no? Kahit ano pang sabihin ng mga iba dyan, I commend Senator Amy Marcos in fairness naman kay Senator Amy na ginawa niyang hearing. It was not easy, to be very frank with you. Nakita ko, hindi ko siya napanood lahat ng kabuuan, pero napanood ko yung ilang video, ilang mga parts ng hearing. Yung mga, I think, critical parts yung napanood ko. I think it was not an easy hearing as far as Senator Amy is concerned. Kasi imagine you have to question all of these officials ng current government ng kanyang brother. Kapatid niya yan at younger brother niya. So then the questioning of Senator Amy was really on point. That one, I can give it to her, really. At marami siyang naipalabas na katotohanan doon. At naipalabas din niya na, pagdating sa ganyan, naglalaglagan yung mga nasa gobyerno natin ngayon, na nasa gobyerno ni Marcos Jr., at the same time lumabas na nagsisinungaling. Malinaw naman yun. Ang dami naman doon, mga footages, ay mga nagsisinungaling talaga. Alam mo na yun. Alam na natin yan. Nandiyan naman yung video. Panoorin ng mga kababayan natin yung hearing ulit para makita nila. So anong ibig sabihin noon? Ito lang yun, simple lang. Anong integrity pa ba ng Marcos Jr. administration given all of these things? Ano ba ang integrity pa ng mga umuupo, lalo na yung relevant people na pinatawag dyan sa hearing na yan ni Senator Amy? Where is your integrity? Where is your credibility? Kasi very obvious na may pagsisinungaling talaga at nakakatawa lang na naglalaglagan din sila. Yung iba nag-deny, saying na ganito, ganyan. So para tayong nasa circus really. Itong administration ni Marcos Jr., circus to. Sometimes matatawa ka, sometimes maiinis ka, sometimes parang popcorn na lang ang dating. Alam mo, ito yun talaga. So ang tanong lang dito, ano pa ang credibility nila? Ano pa ang ihaharap nila sa mamamayang Pilipino at sa buong mundo? Kasi pinanood yan ng buong mundo. Alam mo ba, sa India, there's one media network in India na ang buong proseso ng hearing na yan ni Senator Amy is naka-upload at pinapanood ng mga ng India. Sa India mismo. Isang nila, naka-upload. At saka yung buong hearing. So sabihin, even in India, they took interest in that hearing. So alam ng mga tao doon na may mga ganito palang pagsisinungaling na nangyari at may laglagan and all that. So yun ang sinasabi ko, where's the integrity, where's the credibility of the current administration and its officials, especially the relevant ones who attended that hearing and pinatawag ng hearing na yan. So ang tanong lang doon kasi din sa mga Pilipino, you have to demand accountability. Kasi at the end of the day, sinasabi ko nga lagi, in a democracy like the Philippines we claim to be, the supreme is the people. At ang mga kapangyarihan ng mga tao na nasa gobyerno is hiram lang yan sa atin. So in that sense, we have to demand accountability. Asan yung accountability? Kasi public office is a public trust. May public trust na tinatawag or trust na tinatawag. So kung nagsisinungaling ang mga officials ng gobyerno natin, ibig sabihin hindi na sila mapagkakatiwalaan. Ibig sabihin there's a breach of trust na binigay natin sa kanila. So that's very obvious. So nasa atin na yon. How are we gonna let them be accountable? Kasi it's really an issue of accountability. Ang mga bagay na to, lalo na sa hearing na yan, it just shows na may problema sa accountability ang gobyerno ni Marcos Jr. at saka officials niya. Come on, let's not deny. Let's call a spade a spade. And it's very obvious sa hearing na yon. I'm not saying this is really the truth. So, I'm sorry, but maybe I will offend some of them, pero I would not lie as well kung ano ang tingin ko. So, pero sa akin kasi, nasa mga Pilipino yan eh. How would you want this people to be accountable? Kasi at the end of the day, tayo pa rin yun. Kasi tayo naman talaga dapat ang humingi ng accountability. Kasi they're there to serve us Filipinos. Diba? Kung ang tingin natin is we lose trust na sa kanila kasi hindi naman sila accountable, nagsisinungaling naman sila sa atin, then we demand accountability. Ang tanong ko lang sa ating mga kababayan,
in what form of accountability. So yun sa akin. Prof, ano naman ang magiging epekto or nakikita mo naman dito sa naging pahayag ng ating gobyerno, partikular na ng Department of Justice? Sa ibang usapin ito ha, kasi parang gusto nila na masunod talaga yung gusto nila sa Pilipinas. Halimbawa ko na lang po dito sa issue with Malaysia, yung sa kay Alice Go na sinabing hindi na nakikipag-cooperate ang Malaysia. Ang sabi pa dito, parang nagtataka sila kung bakit hindi daw nakikipag-cooperate ang Malaysia. Tapos meron pang isang pitik dito naman sa Timor-Leste, kaugnay naman ito kay Teves, na nabanggit na mayroong korupsyon sa Timor-Leste, yung kanilang criminal justice system, pinitik din yung sinasabing immature, yung kanilang justice system. Ito po yung mga naging puna ni Secretary Boying Rimulya. Ano ang nakikita mo rito pag ganito po ang mga pahayag mismo ng ating mga gobyerno? Na alam naman natin, pasok na dyan yung geopolitics natin po, no? Na siya mismo ang nagsasalita na parang tingin ko parang pitik, halimbawa doon sa Malaysia, lalo na dito sa Timor-Leste na sinasabing corrupt at immature. Tapos ngayon parang sila sa kaso ni Teves, magmomosyon, mga motion for reconsideration. Prof, anong nakikita mo dito, Prof? Parang gusto talaga nilang hindi ko lang alam kung ano ba ang kanilang dito. Hindi nila makukuha si Teves, kahit anong gawin nila. Joke lang. Kandi. Tag nito, ibig lang kasing sabihin yan, yung mga bansang yun, they're exercising sovereignty as bansa. Kasi ang nandun sa loob ng jurisdiction nila, yung mga taong yun, like Alice Go or who's that again, si former Congressman Teves or former na ata. So I'm not sure kung former o hindi, basta si Teves. So they are just exercising their right to sovereignty as nations. Kasi mayroon naman, ang jurisdiction nila nandun sa loob ng bansa. Ito nasa loob ng bansa nila. Ganun lang yung kasimple. And with what happened now, na para tayong katawa-tawa sa buong mundo, do you really think these countries would even look at us like, yeah, right. So, gusto nyo kami i-pressure, hindi nyo nga magawa na protektahan ang sarili nyong sovereignty, tapos kami ipi-pressure nyo? Hello, okay ka lang? Ganon Ganon yan, dynamics dyan So, kaya nga sinasabi ko, tayo lang sa Pilipinas actually ang gumawa ng ganito. Sa ASEAN, even Asia Pacific, I think, tayo lang ang gumawa ng ganito na, binigay mo ang former head of state mo sa isang external body, surrendering your sovereignty. On the other hand, and now you're asking other countries to, bigay nyo sa amin yan, and these people are inside their jurisdiction? I don't think so. So, yun lalo pang mahihirapan sila dahil nga ang tingin sa atin, wala nang respeto yung mga country sa atin. Kasi imagine that, tayo mismo ang gobyerno natin mismo ang nagsusurrender ng sovereignty natin sa ibang sa external body. Tapos sasabihin nila immature, blah 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 blah. No, it's not. It's just a simple assertion of the sovereignty of this country. Ganun lang yung kasimple. That kami ang magde-decide kung anong gusto namin gawin dito sa mga taong to. Now, kung hindi namin sila gustong ibigay sa inyo, wala kayong magagawa. And you don't have any jurisdiction in our country. And you cannot force us to do anything if we don't want to. That's basic messaging. Yun ang messaging niyan lalo pa yung gaganon, lalo pang titigas yan na talagang, will not cooperate with the current Philippine government. Kasi nga, ito pang dagdag na nangyari sa illegal na aresto at kidnapping na nangyari, state kidnapping sa former President Duterte. So, ganun lang yun. Hindi ba nila alam yun? Hindi ba yun obvious? They will not be able to get this too. I don't think so.